Kahit saang bansa na may Pilipino ay talagang nangyayari ito or ugali talaga ito ng mga Pilipino. Kagaya dito sa binahagi ng isang kababayan natin sa bansang Turkey na may isang kababayan natin Pilipina ang lumapit sa kanya at nakikipagkaibigan at nakikipag-usap. Ngunit nararamdaman daw niya na ang pakikipag-usap sa kanya ng nasabing Pilipina ay pinoprofiling siya. Ibig sabihin, inaalam ng nasabing Pilipina kung magka-level ba sila or hindi. Mostly kasi talaga sa mga kababayan natin sa ibang bansa, hindi naman lahat ay aalamin muna ang kalagayan mo or ang katayuan mo. Dahil doon sila magbabase kung paano kanila pakikisamahan. Nakakalungkot man, pero reality yan. Hoy, ba't ganito yung mga Pilipina dito sa Turkey? Ba't kayo ganyan? Parang lagi kayong, may kalaban. Parang laging gusto nyo kakompetensya nyo yung Pilipina. Sa halip na tinutulungan nyo. Tsaka, diba, namatay yung ano. Pero ganito kasi yung nangyari. Nasa bus ako on the way home. And then, I was trying to just mind my own business. And I think siguro nalaman niya, siguro Filipina to si girl. Kausapin ko nga, and she was asking questions. The thing is, I'm here as an engineer. And she's asked, I'm not sharing anything about my job or whatever, but suddenly she asked me questions. And I said, I was happy kasi, uy, Filipina, I'm very, very nice to, ko, Filipina naman. Tapos, si girl, nagtanong siya. Alam mo yung, kasi I've been to the US. So, this kind of questions, I know that may something siya behind it. That's why they're asking it. It's not something like curious lang sila. And you know what I'm saying if you've been to different countries. So, basically, tinanong niya ako, anong agency mo? Bakit agency agad? Tinanong, di ba pwedeng pangalan ko agad? So, that means, kahit itanggi nyo, alam ko to, that means na she was asking if I am a nanny or not. I said, ay, ano pong agency? And then she said, okay. So, nakapangasawa ka ng tuko. I was like, tuko? What's tuko? So, basically, she was asking, did I marry a Turkish or whatever? Then I said, not yet. But I'm with my boyfriend. He's Turkish. And then, I said, no po. I was very nice about it. But at the same time, nakakaramdam na ako na parang, alam ko na to. Kung saan to patungo. And then, after that, basically, she asked me, like, paano ka nakapag-process ng papers mo here? And stuff. So, at the same time, I was trying to give her the benefit of the doubt. But, I know what's happening. Here's my thought about it. Like, yung Filipina here sa Turkey, they're trying to profile you if you guys are the same or not. Kasi, once they figured that you are the same with her, like the same situation, you guys have the same job or whatever, parang it's either paparamdam nila na you belong, or the second option will be basically like, yung little bragging. That's what I'm talking about. So, mararamdaman mo na parang, okay, profiling if talagang Filipina ka ba, na ganyan, ganto. But, that's not very nice, let's be respectful if nakapangasawa yan, kaya pumunta dito sa Turkey. May trabaho yan na nanny, that's why she's in Turkey. Or, baka talaga nagtutourist lang yan si bakala, ganyan. And it's not only in Turkey that I was able to experience this, also in the US. So, I'm very well aware about how Filipina thinks. And it sucks. Kasi, come on, nasa ibang bansa tayo, and we have the same passport. So, stop mocking other Filipinas, profiling them. Let's stop that. That is not nice. So, yun lang. Nakakainis lang kasi nagpo-profile sila. Also, bago pala matapos yung conversation namin, I told her na, engineer, ganyan-ganyan. I don't wanna brag about it, but I know. Tapos sabi niya sa akin, ate, ay, mababa lang yung sahod ng mga engineer dito, Mas mataas yung sahod ng mga nanny. Girl, did I ask?
Samantala, kamakailan lang din dyan din sa bansang Turkey, may mga kababayan tayong Pilipina ang inaresto ng mga pulis. At ayon sa balita dyan sa nasabing bansa, ang mga nasabing Pilipina ay sangkot daw sa pang-i-scam at pamimeke ng mga dokumento at nangloloko ng ibang tao na karamihan pa sa mga biktima ay kapwa Pilipino. Şimdi Türkiye'ye gelen Filipinler uyruklu kişileri oturma izni çıkarma vaadiyle dolandıranlara bir operasyon düzenledi. 3 ilde, İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir şebekenin başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde Filipin uyruklu kişileri oturum izni çıkarma vaadiyle dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler kamu görevlileriyle bağlantılarımız var, oturum izni işlemlerini kolayca hallederiz diyerek paraları topladıktan sonra ortadan kayboluyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 7'si Filipinler uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 7 kişiden 14.000 dolar topladığı, onları 14.000 dolar dolandırdığı belirlendi. Sasabihin ko yung mga yung mga illegal daw po na nawala pang papel na naloko ni na Madam Merode. Wag daw muna pong magko-complain or wag muna, halimbawa kung mayroon na po kayong affidavit, magko-complain kayo, wag muna po kayong pumunta ng mga station kasi maaaring lagyan kayo ng deportation. So ang kailangan lang po muna daw ngayon na magko-complain yung yung legal, yung may papel at saka halimbawa yung may kaso na hindi madi-deport, yun ang pwede mag-complain. Tapos na yung tapos na yung tawag doon, tapos na yung mga nag-complain, umuwi na din sila. Tapos nandoon po silang lahat, si Melody at saka yung sinasabi niyang Samet na hindi totoong pangalan at saka yung mga kasama niyang ibang Pinay, nandoon po silang lahat. Pagkatapos nito, dadalhin sila sa sa kulungan, tapos dadalhin sa court hanggang matapos yung paglilitis nila. Actually, dito din sa United Arab Emirates ay talamak din ang panghihikayat ng pag-cross country dito sa Dubai. Lalo na sa mga OFW balik manggagawa na pabalik na sa bansang Saudi Arabia or bansang Kuwait na may connecting flight dito sa Dubai or sa Abu Dhabi. Napakaraming mga OFW na nasisilaw or napapaniwala sa offer na ganito dito sa United Arab Emirates na malaking sweldo, may pahinga or day off, at kumpleto sa tulog at pagkain, at may financial assistance. Madalas na napapaniwala sa mga ganito ay mga OFW balik manggagawa na babalik sa bansang Saudi Arabia at bansang Kuwait na may connecting flight dito sa Dubai or Abu Dhabi at pinapalabas dito sa immigration at papapasukin na naka-visit visa dito sa UAE at dito hahanapan ng employer. At ang nagre-recruit naman sa kanila ay arestado. Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkakadakip sa isang illegal recruiter na ang pangunahing biktima ay mga returning workers. Ayon sa ahensya, panibagong modus operandi ng mga ito ay alamin kung sino ang mga naging dati ng Overseas Filipino Workers o OFW na may hawak ng lumang Overseas Employment Certificate o OEC. Pagkatapos ay hihikayatin ng mga biktima na makipagkita sa mga employer para sa umunay trabahong naghihintay abroad. Nagpunta po yung hindi bababa sa apat na nabiktima ng sindikato na ito, at dahil po tayo ay may ugnay sa NBI,
Nakipag-organisa po tayo ng isang entrapment. Nahuli po natin ito at kinasuhan po natin ng large-scale illegal recruitment. Ang ibig pong sabihin yan, no bail, no? 4 na OFW ang dati nang nagtrabaho sa Saudi Arabia. Ang papunta sana sa Abu Dhabi at Lebanon na pinangakuan ng buwan ng sahod na $400 to $450. We also got information na itong nahuli na alias G Viterbo was also implicated in cases nung illegal deployment to Kurdistan. Nangyari, pa-deport sana siya sa Pilipinas pero tumalon at some point in a connection flight. So, nakataka sa law enforcement. Pero nagbalik at ito na nga, nagsagawa ng pagkakaroon ng panibago na namang katiwalian. Kaya't hindi na ito makakawala sa law enforcement, sa batas. Merong pre-trial na isasagawa sa February 26. Paalala naman ng ahensya na huwag agad maniniwala sa mga alok na trabaho na may nakasisilaw na halaga kung hindi naman dadaan sa proseso ng ahensya. Kaya amin pong binabalaan at nagbibigay po kami ng advisory sa ating mga domestic workers. Halimbawa, kasi yung 4 na biniktima ay mga domestic workers. So wag ho kayong papayag at tatanggap na dadalhin kayo o bibigyan kayo ng trabaho sa abroad na gagamitin yung dati ninyong OEC at papayag na i-fake yung employer at destination country para lang makalabas kayo ng bansa. Dumaan po tayo sa proseso at tutulong po kami, hahanap po kami ng employer kung kayo man ay nahihirapang humanap po ng employer. Tiniyak din ng ahensya na patuloy ang pagbibigay nila ng tulong at programa sa mga nabiktima ng illegal recruitment kasabay ng proseso ng papapakulong sa mga sindikato upang mapigil ang pagkakaroon ng bagong mabibiktima. Guys, nandito ako sa United Arab Emirates at ako na mismo nagsasabi na wag yung papatulan ang mga ganyan. Dahil napakarami ng napahamak dyan na pumasok dito na undocumented OFW. May ilang pinalad pero napakarami ng napahamak. Dahil kayo ay ibibenta sa mga employer at hindi naman kayo ang magkakapera. Yung kakarampot na binayad sa inyo o binigay sa inyo cash assistance ay mas malaki pa ang benta sa inyo at sila lang ang magkakaroon ng malaking pera, hindi naman kayo dahil nga ibebenta kayo sa mga employer na napakamahal. At kung gusto nyo na mag-back out dyan ay hindi nyo basta-basta magagawa dahil nga undocumented OFW kayo at ikukulong kayo sa accommodation.